Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sanino. Ang kwentong ito ay galing sa tatay ko, patungkol sa lolo ko noong kabataan niya. Hindi ako sigurado sa kung anong taon pero nasa pagitan daw ito ng dekada 70 at dekada 80. Nangyari ito sa lugar ng Butuan. Ayon sa kwento, itong lolo ko na pangalanan na lamang nating Estabo, nagkaroon ng karanasang sobrang nakakakilabot. Pero sa huli, naging nakakamangha umano. Nag-iedad 17 taong gulang pa si Estabo ng mga panahong ito. Malayang malaya dahil ulila na sa mga magulang. Pero hindi ibig sabihing malayang masaya. Malungkot dahil wala siyang masasandalan maliban na lamang sa kanyang sarili. May kapatid ito pero namatay naman. Sabay ang pagkamatay ng kanyang mga magulang kasama ng kapatid niya. Nadamay kasi sila sa isang pangyayari. Kumbaga, nagkaroon ng engkwentro ang sundalo kontra rebelde noon. At ang pinagtataguan daw ng mga rebelde ay ang likod ng bahay nila. Maliit pa lamang noon si Estabo. Siya lang ang nabuhay. Ang kumupkup sa kanya ay isa sa mga sundalo pero kalaunan, ipinaubaya ito sa kaanak. Pero noong lumaki na si Estabo, umuwi ito sa kanilang lugar at piniling mamuhay mag-isa. Doon mismo sa dating bahay nila na kung saan dito naganap ang malagim na tagpo. Malawak naman ang kanilang lupain at sa murang edad ay nag-uuma na si Estabo noon. Naawa sa kanya mga kaanak niya noon gawa ng hindi nakapagtapos ng high school. Minsan ay dinadalan siya ng pagkain. Tinatanggap naman yun ni Estabo. Hanggang sa may nakilala siyang isang babae na tingin niya dito ay parang hindi taga roon sa kanilang lugar. Lumapit lamang ito sa kanya habang nililinis niya noon ang kanyang uma. Pangiti-ngiti at kinamusta ang binata. Kahit hindi pa sila magkakilala noon. Binati naman ito ni Estabo. Nagtanong siya kung taga saan. Tinuro nito ang isang direksyon. Tapos sinabing doon daw siya nakatira banda. Nagpakilala din ito. Pangalanan na lamang natin itong Janela. Napapagala lamang umano sa lugar dahil nais niyang makita ang magandang paligid, lalo na ang malawak na taniman ng mga palay at iba't ibang gulay. Umalis din naman kaagad ito pero nagkaroon talaga ng atensyon si Estabo dito. Hindi naman daw kagandahan pero maputi at maayos manamit. Kumbaga malinis. Mula ng una nilang pagkikita, nagiging madalas na ang pagbisita nito sa uma ni Estabo. Minsan ay dadaan lang at minsan naman ay makikipag-usap. Nalaman niya rin kung saan talaga ito nakatira. Malaki umano ang bahay pero nakakatakot gawa ng sobrang luma na. Naanimoy pinamamahayan ng sangkaterbang elemento. Unang beses niyang makapunta doon. Kung sa bagay, hindi naman siya gala dati at yung nagpalaki sa kanya, sa may bayan banda nakatira. Isang umaga, habang kinukumpuni ni Estabo ang dingding ng mumunti niyang bahay noon, dumalaw si Janela. Para bang malungkot ang mukha nito. Nagtanong siya sa kung anong problema pero Wala akong problema. Naawa lang ako sa'yo. Bakit hindi ka gumawa ng bagong bahay? Giba na kasi yan walang pere. Sapat lang yung kinikita ko sa pagkain ko. Tsaka nagpapasula ko kuminsan. Hindi na kumibo si Janela matapos makapagsalita ni Estabo. Tumalikod at tumalis na yon. Nagkibit balikat si Estabo. Napapatawa siya sa mga puntong ito. Napaka-weirdo daw ng babae.
Parang may sira sa utak ko man na yun. Pero pagkabalik nito sa hapon, nagulat na lamang itong si Estabo na may iabot na pera itong babae nito. Malaking halaga at sinabing, "Oh, ito pera para sa'yo. Huwag ka magtiis sa ganyang bahay. Magtayo ka ng bago. Yung tingin mo sapat lang para sa'yo. Basta matibay at may matutulugan kang maayos." Matapos makapagsalita, tumalikod na naman at tumalis nun. Isa sa oli sana ni Estabo ang salapi pero lumingon lamang yun sa kanya at umiling. Pagkatapos umiling nito ay ngumiti na ito at nagpatuloy sa paglalakad. Pagkatingin niya sa kanyang hawak, talagang malaking halaga yun na kahit mas malaking bahay pang kanyang gawin. Sa sobra pa. Hindi alam ni Estabo ang gagawin. Hindi niya naman kaibigan ng babae. Nabalot ng pagtataka ang kanyang isipan. Kinagabihan, pinuntahan niya ito at planong isaoli talagang pera. Naiisip niya kasi noon na baka tinekwat ito sa kahon ng mga magulang. Pero nagulat si Estabo dahil walang ibang nakatira sa bahay ni Janela. Maliban na lang sa dalaga at isang katiwalang lalaki na sobrang tanda na. Wala na palang mga magulang itong si Janela. Gaya ng sinabi sa kwento, malaki ang bahay nito. 2 palapag at gawa sa kahoy ang kalahati. Sa bandang itaas nito, doon ang naglalaki ang mga bintana. Walang bakuran, malawak na espasyo lang na ang unahan ni kakahuyan na. Pero may mga ilang bahay doon. Pero malayo ito mula sa tirahan nila. Tsaka kung susumahin, malayo din yun sa uma ni Estabo. Ayon kay Estabo, mga 15 ektarya ang layo. Mantakinyong hanggang doon gumagala itong si Janela. Nasa beranda daw siya noon, nakaupo sa malamig na sementong upuan at inaantay niya ang dalaga. Ibumungad kasi sa kanya itong katiwala. Napagkamalan pa nga umano ni Estabo na lolo. Yun na nga, at ito din ang nagsabi na katiwala siya at wala ng mga magulang si Janela. Ang pangalan daw noon ay Salve. Mang Salve. Kung saan-saan kasi gumagala yun eh. Mamaya pa siguro yung balik nun. Kung gusto mo, dito ka na lang sa loob. Kaibigan mo ba? Ano ba dapat ang sadya mo sa senyora? Senyora pala doon si Janela. Sinabi naman daw noon ni Estabo na bibisita lamang ito. Hindi niya siniwalat ang totoong dahilan. Baka kasi kung ano pang isipin ng matanda. Pera kasi na talagang malaking halaga. Ayon kay Estabo ay 10,000. Malaki na umano ang 10,000 ng mga panahon na yon. Dito na nga lang pala ako, Mang Salve. Maraming salamat sa pag-imbita. Natutuwa kasi ako kay Janela. Ang kulit kausap. Tapos aalis na lang bigla. Kaya ito, may gusto lang akong linawin. Ganun talaga si senyora. Pero nagtataka ako kasi nga ikaw pa ang kinausap niya. Suplada yon. Tsaka ayaw na ayaw magtitigan sa mga mata. Siya sige. Mauna na ako sa silid ko. Magpapahinga na ako ha. Umalis sa matanda nun. Sinundan umano ng tingin niyo ni Estabo. Doon ito sa isang silid sa sulok ng bahay. Ang kabuang baba ng tirahang ito. Puro sala. Isa lang ang silid. May pinto sa bandang likod kung saan karugtong doon ang tila kusina. Pero sobrang dilim doon banda. Pagsipat naman ni Estabo sa gilid, may hagdan paikot at kitang-kita niya ang 4 na silid na magkakasunod sa itaas. Makikita lang talaga yun sa beranda. May harang lamang yung railings, tapos nakatapat sa sala ang pinakakisame sa ibabaw na may aranya na parang sapot ng gagambang forma. Hindi niya alam kung nababaliw lang ba umano siya nun. Gawa ng walang saysay ang pagpunta niya. Isa sa uli lamang ang pera na bigay sa kanya pero yun nga, hindi nagpapakita itong si Janela.
Lumalim na lamang ng lumalim ang gabi. Humihikab na ang binata pero walang napapala. Nakatulog siya doon at may gumising dito. Nahulog umano ito sa upuan nang makita ang hindi niya matukoy kung tao ba o hindi. Pagkabalikwas ni Estabo, si Janela umano yun. Nakangiti at tumupo sa sahig. Mabilis umanong tumayo si Estabo. Nagpupungas pa ng mga mata. Tinitigang maigi itong dalaga. Anong ginagawa mo dito? Pasado 12:00 na oh. Nalaglag ka pa. Iba kasi yung nakita ko eh. Kala ko kung ano eh, ikaw lang pala yan. Pasensya na pero hindi ko matatanggap tong binigay mo sa akin. Hindi tama to. Sobrang laki. Tanggapin mo yan dahil kusa ko yan. Alam mo bang ikaw lang yung taong nilapitan ko? Tara na, bumangon ka dyan at ibulsa mo yung pera. Ihatid kita. Pero, anong pero? Sige na. Ayan, nalaglag ka tuloy. Dito ang daan. Ako na lang yung uuwi. Pero salamat dito ah. Walang nagawa si Estabo nun. Inihatid talaga siya ng dalaga. Ayon sa aking ama, ito si Estabo ay sobrang nahiya. Lalaki tapos ito pang inihatid pa uwi nun. Hanggang doon talaga sa bulwagan ng bahay. Matapos lang pumasok ni Estabo doon sa tahanan, tumalikod na itong si Janela at naglakad. Hindi man lamang daw yon lumingon ng pasalamatan niyang muli. Kinabukasan, walang ano-anong bumili kaagad ng mga materyales si Estabo. Ayaw niyang biguin si Janela. Lalakyan niya sana ang bahay pero gusto nito yung sapat lang sa kanya. Kaya yun lamang ang inangkatan niya ng mga gamit nun. Malaking halaga pa rin ang naiwan. Siya lang ang gumawa ng bahay na ito. Natapos ito sa loob ng 1 linggo. Maliit na sala na may nakaangat na lupa na silid. Bali yung sala niya, lupa lang yun na tinambakan ng mga bato. Kubong Pinoy umano ang postura. Nagagalak noon si Estabo na ipakita kay Janela ang natapos niyang bahay. Pero hindi naman bumibisita ito sa kanya. Inaantay niya ito pero wala talaga. Na siya namang nakapagtataka gawa ng madalas naman itong nagpapakita. Pinunta niya ang bahay pero nakasara yon na para bang umalis ng tahanan ng nakatira. Sinubukan niya pang tawagin si Mang Salve pero walang tumutugon. Mga 1 buwan pa ang nakalipas bago niya muling nakita si Janela. Bumisita ito ng kusa at nalamang niyang nagbakasyon pala yon. Tapos ay nag-iisa na lamang talaga si Janela. Gawa ng namatay ang anak ni Mang Salve. Dinamayan niyang pamilya nito sa pagdadalamhati. Katunayan na hindi muna babalik ang matanda gawa ng walang mababantay sa mga apong naiwan. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Estabo. Sabi ni Janela, kapag hindi na talaga bumalik pa si Mang Salve, pwede ba umanong si Estabo ang ipapalit niya rito? Nung una ay tumanggi ang binata pero makalipas ng 1 linggo ay bumalik si Janela at nakiusap na si Estabo na magiging tagahalili ni Mang Salve. Hindi na daw kasi babalik ito. Pinuntahan niya at talagang pinagtuunan ng pansin nito ang mga apo. Wala din naman kasing kasama si Janela. Tsaka baka may mga magtangka umanong magnakaw doon. Huwag ka mag-alala, akong bahala sa'yo. Bantayan mo lang yung bahay, tsaka ako din syempre bantayan mo. Ayos lang naman sa akin pero ano kayong sasabihin ng mga kaanak mo? Tsaka yung mga kapitbahay nyo? Binata kasi ako tapos dalaga ka. Baka ano pa yung isipin nila. Nasama na ba yung mga magulang mo? Nasa Bohol yung tatay ko. Patay na yung nanay. Nakapag-asawa naman yung tatay ng bago at hindi na ako binalikan. Hindi naman problema yun. May karapatan naman siyang magkaroon ng bagong asawa. Ano na? Huwag mong isipin yung mga kapitbahay. Hindi naman yan yung nagpakain sa'yo eh. Ang totoo, may mahalagang bagay na naroroon sa bahay ko. Yung pinapabantayan ni nanay kay Mang Salve noon pa. Hanggang sa mamatay na siya.
Hindi alam ng tatay yun kasi nga may bisyo yun eh. Itong si Mang Salvi malaking tiwala ng angka ng nanay ko sa pamilya nila. Ngayon pinagkakatiwalaan kita. Ibig sabihin mabuti ka at hindi talaga magtatangka. Nagtanong daw si Estabo sa kung ano ang pababantay nito. Pero sinabi ni Janela na makikita daw ni Estabo yun sa oras na pumayag ng binata. Nagdadalawang isip man pero kalaunan, pumayag na rin ito. Dapit hapon daw noon ang isama si Estabo ng dalaga sa bahay niya. Unang beses makapasok ng bahay ni Janela si Estabo. Malamig sa loob. Dito din niya nakita ang malinaw at nasukat ng gusto kung gaano nga ba kalawak ang sala. Malaki talaga at napakataas ng kisame. Nagmungkahi si Janela na sumunod sa kanya si Estabo. Tumango naman daw ang binata nun. Doon sila pumasok sa silid ni Mang Salvi. Pero ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ni Estabo. Dahil may hagdan pa baba doon. Bali silid pero wala mga gamit. Maliban na lang sa hagdan pababa. Tinuro na Janela na doon umano nakalagay ang babantay ni Estabo. Kayamanan yon. Naroroon din umano sa baba ang silid ni Estabo. Pero kung gusto nito sa itaas ay siyang bahala. Pwede umanong bumaba si Estabo at suriin ang kung ano doon. Basta kung anong makita niya. Huwag ipagsabi. Pagkatapos nito ay nagpaalam si Janela na magbibihis na. Gawa ng may lakad ito. Si Estabo lang umano ang may iiwan. Hindi kumibo si Estabo. Nakatitig lamang ito sa hagdan pababa na parabang underground yon. Lumabas naman si Janela. Hinayaan siya nito. Napakadilim sa baba. Pero may nakasabit namang lampara sa dingding na parang ito ang ginagamit na ilaw doon. May panindi pang sipo na lighter. Nag-aalangan man pero pinili niyang bumaba. Sinindihan niya ang lampara at nakita niya ng paunti-unti ang detalye pababa ng hagdan na yon. Kahoy na hagdan lamang daw yun, Sir Seth. Iisipin mong mainit pero malamig umano at amoy sampagita. Nagsimula nang bumaba si Estabo. Nung tuluyan na itong nakatapag sa sahig doon, dito niya nakita ang napakalawak na espasyo. Nakatapat mismo yon sa sala sa itaas. Madilim ang unahan pero nakikita niyang may tatlong mga silid. May katridon sa gilid na wari ba ito ang higaan noon ni Mang Salvi. Isa sa mga silid ay nakabukas. Dahan-dahan niyang tinungo. Pagsilip niya dito, may nakita siyang mga kumikinang. Pero nang lapitan niya ito, gulat na gulat si Estabo. Dahil mga kalansay ito na may mga alahas na suot nun. Walang ano-anong lumabas kaagad si Estabo at nagkukumahog paakyat sa hagdan. Bumungad sa kanya si Janela. Ayon sa babae ay sinadya niya manong buksan para makita ni Estabo ang mga taong nagtangka na magnakaw. Si Mang Salvi o Mano ang pumatay sa mga ito. Yung kinauupuan ng mga kalansay. Mga alahas o Mano ng angkan nila. Ano? Bakit hindi man lang inilibing yon? Bakit hinayaan lang dun? Nakakatakot naman. Hindi umano siyang may gusto. Ang kanyang ina. Ang nanay umano ni Janela ang nagsabi na iwan lamang doon para kapag may magtangka. Makita at matakot yon. Yung kilabot daw ni Estabo ay walang mapaglagyan. Hindi niya alam na may nakakubli pala sa bahay na gano'n. Yun lang yung babantayan ko. Pwede bang wag na lang ako dun sa baba matulog? Muli ay inulit sa kanya ni Janela na pwede naman itong sa itaas at pwede ngang tumabi pa kay Janela umano. Hindi lamang yun yung babantayan niya. May mga laman pa ang dalawang silid.
Ang susi ay nasa ilalim ng higaan ni Mang Salve. Huwag mong sabihin na may kalansay din doon. Baka himatayin ako ha. Ipiniliwanag naman ni Janela na yun lamang umano ang may kalansay. Yung dalawa ay wala na. Pero kung gaano kalaking halaga ang laman nung nakita ni Estabo nun, mas malaki pa ang laman nung dalawa. Pagkatapos ay niyaya siya ni Janela sa may itaas. Sinabi din ng dalaga na hindi umano muna siya alis gawa ng baka umalis umano si Estabo sa takot. Tumangulang si Estabo at sumunod sa dalaga. Umakyat sila sa ikalawang palapag. Sa dulong silid ito at ito ang binigay ni Janela. Pagkapasok doon ni Estabo, may mga gamit. Para umanong hotel ang pormahan ng silid na yon. Malinis at kutsyon pa umanong higaan nito. May mga pambabaeng damit. Nagtanong ang binata sa kung sino ang nakatira sa silid na yun dati. Ang sagot naman ng dalaga, wala umanong nakatira doon kundi siya lang. Yun umano ang silid niya. Doon din umano matutulog si Estabo. Sa sahig umano siya, sa mahigaan si Janela. Baka matakot daw kasi si Estabo pag walang kasama. Nagbiro pa nga si Janela na baliktad daw. Parang siya pa'y magbabantay dito sa binata. Sabi naman ni Estabo, doon na lang siya sa kabilang silid pero tinitigan siya ni Janela at nagwika ito na, doon sa iba? Sigurado ka ba? Baka matakot ka lang ha. Gusto mo talaga doon? Para bang may laman namang nakakatakot yung tatlo pang silid nun. Iba pa makatitig si Janela. Malalim ang ibig sabihin, pero naiintindihan niya. Dito na lang pala, para may hindi maganda dyan sa silid na yun eh. Ano bang klaseng bahay to? Walang sulok na hindi ako napapalingon eh. Parang may nakatingin sa akin. Sinabi naman ng dalaga na baka naninibago lamang itong si Estabo. Pagkatapos ay niyaya niya ito sa kusina. Siya na muna umano magluluto. Ipapakita umano ni Janela kung paano gamitin ang mga pangluto at mga dapat tandaan na lutuin nun. Ayun na nga, nagtungo daw sila sa kusina. Malaki din ang kusina. Karugtong lang ito sa bahay na yon. Naging maayos naman para kay Estabo gawa ng para na rin matuto siya sa mga gawain dito. Kung wala lang daw siyang utang na loob kay Janela, malamang tinanggihan niya na ito. Sobrang bait kasi, medyo weirdo nga lang. Kinagabihan ay maagang nagpahinga si Estabo matapos nilang maghapunan. Basta pagkasara niya sa mga pinto ay pumanik na ito sa itaas. Gusto niyang maunang matulog kasi naman maunahan siya ni Janela. Nasa iisang silid lamang kasi sila noon. Pero hindi daw nakatulog si Estabo. Si Janela naman ay hindi pa pumapasok na may silid. Nakikita niyang orasang malaki. Malalim na ang gabi pero hindi pa rin nagpapahinga ang dalaga. Sinubukan pa niyang silipin ang baba pero wala sa sala. Inabutan na lamang ng madaling araw. Hindi pumapanik yon. Kung kaya naman bumaba na siya ng bahay, sinuri ang kusina, sa labas, sa buong paligid pero wala. Naalala niyang nangyari noon na umaalis sa gabi si Janela. Ito yung nabanggit sa kanya ni Mang Salve. Nakakapagtaka. Hindi naman alam ni Estabo kung saan nagtutungo. Walang abiso sa kanya ito. Pagkabalik niya sa loob, nakarinig siya ng paghangos. Naroroon ito nang gagaling sa silid kung saan may hagdan pa ibaba. Kinabahan si Estabo. Naiisip niya na baka nagpaparamdam ang namatay doon. Pero noong papaakyat na ito sa ikalawang palapag, nagtunog babae ang hangos na yon. Kung kaya naman napabusangot ang mukha ni Estabo. Hindi ito lalaki.
Alam niya mga lalaki yung mga magnanakaw gawa ng sa suot nitong mga damit na panglalaki talaga. Lumakas ang kuryosidad ng binata. Naisipan niyang silipin ito at baka ito si Janela. Dahan-dahan itong nagtungo sa may silid nun. Marahang sumilip nang makarating dito. Tuon sa ilalim niya naririnig ang hangos. Tunog babae talaga. Pero may pagkagasgas lang ang boses niya. Naisip niyang baka si Janela lamang yon. At doon ito natulog sa katre ni Mang Salve. Pagkatapos ay nanaginip. Walang ano-anong kinuha niyang lampara. At matapos masindihan, bumaba na ito. Ganun na lang ang pagkawindang niya noon. Nakakita siya ng kakaiba. Hindi gumalaw si Estabo. Babaeng halimaw ang nakita niya. Napakahaba ng buhok. Kulay abo ang balat. At napakapangit ng mukha. Yung mga mata, purong itim lang. Nakatitig pa ito sa kanya na animoy nagulat yon. Kung hindi nagkakamali si Estabo, ang nakikita niya, isang aswang. Walang ano-ano ay tumayo ito. Kaya naman dahan-dahan siyang kumabig sa may hagdan. Para umanong robot maglakad yon. Lumapit sa kanya na parang may gagawing hindi maganda pero bigla itong nagsalita. Huwag umanong matakot si Estabo. Dahil ang kaharap umano ng binata, walang iba kundi si Janela. Yung dilat na mga mata ni Estabo, para umanong biglang napapikit nun. Takang-taka. Aswang ka, Janela? Alimaw ka? Tumango ang dalaga. Siya lamang umano talaga ang nakatira sa bahay na yon. Wala umanong Mang Salve at kahit sino. Yung matandang lalaki umano, siya din yon. Nagpanggap lang. Kaya umanong manglinglang ng dalaga. At siya din umano ang pumatay sa mga kawatan. Yun din umano ang dahilan kung bakit hindi na bumalik dito yung tatay niya. Natatakot umano ang kanyang ama sa kanya. Pero nilinaw ni Janela na wala daw dapat katakutan si Estabo. Habang nagsasalita si Janela ay unti-unti itong nag-anyong tao. Hanggang sa naging maputi at nakahubot-hubad na dalaga ito. Na siya namang nagpabago kaagad ng takot sa katawan ni Estabo noon. Nang lamig daw ito bigla. Tapos umupo sa may katre. Mabilis na kinumutan ito ni Estabo tapos pinahiga noon. Tinanong siya ni Janela kung natatakot pa ba siya. Hindi na, senyora. Pero aswang ka pala. Kung nalaman ko to ng maaga, baka hindi ako pumayag na maging tagabantay dito. Kumakain ka ba ng tao? Umiling ang dalaga nun. Sinabi pa nga ni Janela na sabay nga silang kumakain eh. Dun lang umano talaga siya tumatambay sa baba kapag sinusumbong. Kapag nasa itaas ito, nakakaamoy siya ng dugo ng tao at nahahayok siya nun. Baka makadisgrasya umano siya. E di kumakain ka nga, senyora. Nahayok ka, di ba? Sabi naman ng dalaga ay kaya niyang dali ng sarili. Kaya nga naroroon siya. Ni isang beses ay hindi pa siya kumain ng tao. Yung mga namatay umano, sinakal lang niya at wala siyang sumpong nun. Pero kung nagkataon umano na may sumpong siya, hindi dapat umano magkakaugnay ang mga buto ng mga biktima. Magkakalasog-lasog talaga. Kumakain ka pa rin. Huwag na magkubli. Kakain ka talaga dahil aswang ka.
Sinabi naman ni Janela na kapag nagkamali siya ay pwede nga siyang kumain ng tao. Pagkatapos ay sinabihan niya itong si Estabo na tabihan siya. Sa gilid umano matulog. Nako, baka kung anong gawin mo sa akin eh. Doon na lang ako sa itaas. Ay naman kay Janela, wala umanong mangyari kay Estabo. Inulit niya rin ng talata na si Estabo lang ang unang taong kinausap niya ng matagalan at naging kaibigan. Walang ano-anong tumayo si Janela. Papatay na lamang sana noon ni Estabo ang ilaw gawa ng meron siyang nakikitang parte ni Janela noon. Pero tinawag siya nito at sinabing tingnan umano ang laman ng dalawang silid. Binuksan ito ni Janela. Si Estabo kahit nag-aalangan, sumunod na lang. At yun na nga, napakaraming pera umano. Marami daw. May mga barya pang ginto. Ang nanay niya umano ang nag-imbak ng pera sa ilalim. Hindi piniling magbangko dahil walang tiwala sa bangko noon. Sa kabilang silid naman ay ganon din ang laman. Pero mas marami ang baryang ginto at pilak. Ito na ang sinasabi ko sa kwento na sa kilabot ay napalitan ng matinding pagkamangha noon. Napakayaman pala nitong ni Janela. Kakarampot lamang yung binigay sa kanya pero may isang katerba pang natira. Ay naman kay Janela, ang mga kapitbahay umano, alam nitong maraming nakatira sa bahay na ito. Pero sa Janela lamang umano ang nagpapanggap sa maraming mukha na ito. Ang kauna-unahang katiwala ay si Estabo. Sinabi pa ni Janela na kung gustong kumuha ng pera na Estabo, wala umanong problema pero magpaalam. Huwag umabuso at ipakita talaga sa kanya kung saan ginagamit ang pera. Dapat ay nasa tama at hindi kabulastugan. Huwag daw magtatangka si Estabo na magnakaw gawa ng kilala naman umano niya si Janela. May kaya itong gawin na napaka-imposible. Sinabi naman ni Estabo na hindi siya balasubas na tao. Kung masama ang budhi niya ay hindi siya magtsatsaga magtatrabaho sa kanilang uma. Naging tagabantay si Estabo. Inalagaan niya ng gusto ang mga ari-arian ni Janela. Hanggang sa nagkapalagayang loob umano at nagkatuluyan. Ang totoong dahilan kung bakit ninais ni Janela na makasama si Estabo, may gusto pala siya dito. Dahil naman sa naging sanay na si Estabo, para na lamang tao sa kanyang paningin si Janela. Nabiyayaan sila ng mga anak. Isa na dito ang tatay ko. Pero noong ikwento niya sa akin ang kwento sa buhay ng lolo Estabo noon, nagtanong talaga ako kung aswang ba siya. Kasi nga aswang si Janela eh. Lola ko. Pero ayon naman kay tatay, hindi daw. Walang aswang sa naging anak ni Lolo Estabo at Lola Janela. Pero hindi ako naniniwala doon. Sa daloy pa lamang ng kwento ni Lolo Estabo, alam mo na kung gaano kalihim ang pagkatao ng isang aswang. Alam kong may aswang talaga sa mga kapatid ni tatay. Hindi ko alam kung lahat sila. Hindi ko nga din alam kung pati ba ako. Antay-antay na lang tayo sa sumpong. Kung kailan yon.